depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Hello sa inyong lahat and I really appreciate the support. Hindi ko alam kung ilang years na tong channel na to but I'm just really thankful to have you guys and for supporting me dito sa long run and sa mga natulungan natin. Coach Baze mula sa puso. I'm just so thankful. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat and I really appreciate the support. Dahil gumaganda lahat ng movement ng channel natin and at the same time, nagbubukas tayo ng mga bagong channels. Meron pa tayong isang bubuksan na channel. So, coming soon to. It's for the women community naman. But as of now, pwede nyo supportahan yung bagong channel. Nakabubukas lang. It is the Wisdom of Baze. At medyo malapit na itong ma-monetize. Mga ilang ano na lang. So, just give me some sort of help because I really appreciate you guys. However, diretso na tayo sa topic today. And this topic today is senyales na mahal ka pa din ng ex mo at ganito siya maghahabol sa'yo. So, madami naman kasing signs talaga na mahal ka pa ng ex mo. Depende kung paano mo siya tignan. Probability, pinaka-high na chances na mahal ka pa din niya is once na nagre-reach out pa rin siya sa'yo. And during that time na nagre-reach out siya sa'yo, number 1 yan actually. Pero may mga iilang signs na mahal ka pa rin ng ex mo. At ito yung isa sa mga bagay na yun na sasabihin ko today. Ilalahad ko siya today. And this is one of the signs na mahal ka pa niya. If she or he still insecure about you. Kapag nai-insecure pa rin siya sa'yo, therefore, mataas ang chances na love ka pa din niya. Bakit mo paniniwalaan to sinabi ko? I've been with thousands of clients na. Dati mga iilan lang, pero ngayon halos libo-libo na. Ewan ko lang, hindi ko binibilang pero kung titingnan ko siya based on sa pag namin, hahalungkat namin, kahit 1,000 plus na clients nakausap ko na. And itong 1,000 na clients ko na naghahabol sa ex nila or gusto pa nilang ibalik yung ex nila, halos lahat sila actually insecure pa rin sa ex nila. Meron pa ring strong insecurity na nararamdaman. At kapag may strong insecurity po silang nararamdaman, it tells us na gusto pa rin at mahal pa rin nila tayo. Kasi in the very first place, nai-insecure ka lang dun sa mga bagay na gusto mong makuha. Pero hindi mo makuha. Kaya nagkakaroon or nagkikreate ka ng insecurity. I just remembered my trainer when I was nagtatrabaho sa call center. Magaling yung trainer ko na yun. As in, sobrang galing niya na mag-train sa mga agents. But he said na bumagsak daw siya sa isang company na malapit sa amin, dun sa Concentrix, kung tawagin yung company na yun. Bumagsak siya dun sa application nila. So, sinabi niya sa amin na, ewan ko, sabi niya ganyan, pero parang nai-insecure ako sa Concentrix, sabi niya. Kung titignan natin, bakit niya nakuha yung insecurity na yun, inopen niya na pangarap pala niya na magtrabaho sa call center na Concentrix na nagsisimula pa lang siya. Pero syempre, trainer na siya sa bagong company ngayon at wala na yung Concentrix dahil nga bumagsak siya doon, hindi na siya nag-apply ulit. Pero may mga chances na someday daw is babalik din daw siya doon para mag-apply ulit. I mean, that is just a childhood dream ng trainer ko nung bago pa siya mag-start ng call center. Pero kung nakikita nyo doon, na-insecure siya about that. Kasi alam niya sa sarili niya na capable siya and he can do the job and as well as he can understand English, kaya niya magsalita ng English, kaya niya magturo ng English. But the problem is, bakit hindi siya pumasa? So, he is always asking these questions. And at the same time, yun yung company na gusto niyang pasukan. Yun yung mahal niyang company. Pero hindi siya pumasa. That's why he is so insecure. At kung minsan daw, nakukwento niya, nasisiraan niya yung company, ganyan naman magpasahod yan ganito naman magpasahod yan So, nakikita mo yung insecurity from right trainer, di ba? So, my point is, ganun kasi, that's basic human psychology. Kapag nai-insecure tayo sa isang bagay, the probability is kasi gusto natin itong isang bagay na to pero hindi natin makuha. And probably kaya nai-insecure sa'yo yung ex mo, imbis na magalit ka, imbis na kamuhian mo siya, you need to be happy. Why? Because, love ka pa rin may tama ka pa rin Kasi kung wala na talaga siyang pake sa'yo, hindi na niya kailangan ma-insecure sa'yo.
pero nai-secure pa rin eh. Diba? But of course, I know you're not satisfied with that. So if you have some sort of questions, pwede ka naman mag-schedule sa amin. And I recommend, as always, lagi ko itong nire-recommend, halos sa lahat ng nagiging clients ko. Huwag nyo na sayangin yung oras nyo. Magpa-schedule na kayo dahil, to be honest, lahat na nagpapa-schedule sa amin, dinidiretsa namin sa punto. Kahit ang coaching namin is emotional something, pero most of the time, lahat ng tanong nila, sinasagot na namin doon ng diretsahan. So I encourage you na magpa-schedule sa amin at mag-take advantage for the one-on-one coaching. However, ito naman yung last part ng video, paano hahabol ang ex mo. Simple lang, samantalahin mo tong insecurity niya hanggang gumawa siya ng paraan para humabol sa'yo. Do not give a shit. That's what you need to do. Don't give a shit about this insecurity. Just continue your purpose, just continue your will. Just be a man or just be a woman of purpose. Just do your thing. And in the end, gagawa rin niya ng paraan to chase you. Okay? So, that's what I can advise. Hahabol at hahabol din yan sa'yo. Especially kapag hindi ka nagiging needy at nagiging something like special ka lang. Right? Tama? So, sa mga nais humingi na lang ng advice, just give us a message sa Philippine Dating Coach. And again, I'm so thankful for this privilege na kayo nakasama ko sa YouTube channel na to because I taught you a lot, guys. And right now, marami pa tayong pagsasamahan sa mga next YouTube pa na bubuksan ko for the relationship something. And just wait for that. Coming soon yung mga yan, okay? So, thanks for the support, guys. Thanks for watching.